Alexis, ang ibinibintang nila sa mga Marcos for 36 years ay hindi po nila napapatunayan. So, balit pinagpipilitan pa rin po nila ito. No, mga kababayan. Kaya tingnan nyo, paano mo pagkakatiwalaan ang isang news agency na tinatawag nila or multimedia company na Rappler kung yung sinisiraan nila ay puro pagbibintang, no? Naglalabas sila ng mga article, no, with regards to martial law, to the dictatorship, no? Pati itong sinasabing mga ill-gotten wealths na to. Pero nasaan ba? Nasaan ba itong mga ill-gotten wealths na to? Nasaan ba yung mga listahan na to? 'Di ba? For 36 years, ang PCGG, ang ipinipid lang or ang pinapakain lang sa isipan ng taong bayan is meron silang nakuha na pera sa mga Marcoses, which is hina-highlight nitong Rappler. Pero ang taong bayan, alam ba nila kung saan napunta ito? Alam ba nila kung saan nakuha ito? Kung ito ba ay nakuha mismo sa pangalan ng mga Marcoses? No? One-sided story po ang nangyayari, mga yan, taas mo. Para hindi makita sa mata ko. One-sided story ang mga nangyayari. Mga pahayag na one-sided, yan ang nagbagsak ng tiwala ng sambayanan sa kanilang multimedia news agency. So, pagkarang po lang sir, ipinasara na po ng SEC itong Rappler. So, ano pong mangyayari? Tuloy-tuloy pa rin ba sila sa pagbabalita like before? Oo, kasi sinabi ni vlogger lang din sila. Yes, sinabi ni Maria Ressa, no, na business as usual. Kasi business yan eh. Okay. Ihimayin natin, no, para manamnam ng taong bayan kung ano ba ang sitwasyon. Okay. Kapag ikaw ay isang vlogger, no? At ikaw ay hindi nakarehistro sa SEC, no? Ikaw ay independent vlogger. Ang tawag sa iyo is independent vlogger, no? Kikita ka saan? Kikita ka sa YouTube. Walang pakialam ang nasa paligid mo. Kasi personal mo income 'yon. Pero mga kababayan, ang Rappler po ay isang company incorporated, no? At sila po ay nakakakuha ng mga pondo coming from the foreigners na mga sponsors. So para maging legal yung kanilang activity, sila po ay kailangan magparehistro ng isang kumpanya dito sa Pilipinas. At kapag po ikaw ay may company na, ikaw ay magkakaroon kayo ng bank account. No, magiging legal yung inyong pagpupondo. At alam naman natin mga kababayan kung sino-sino ang mga nagpupondo dyan. No? Napakaraming pwede magpondo dyan kasi kapag gustong atakihin, kaya nilang atakihin. Diba? Pag inalisan ng SEC, no? Ito kasi ang pinalabas pa lang naman is warning, no? Foreclosure. Until now, wala pa namang pinapalabas, no? Hindi pa officially na ipinibigay sa kanila na i-close nyo na yan, wala na kayong lisensya dito. At pag na-close sila, hindi pa rin po mamamatay yung tinatawag na press freedom. No? Kaya lang, lalabas po, sila po ay magiging independent blogger. So, ibig sabihin yan, sir, pwede rin silang tawagin na kasi tinatawag nila sa atin tayo na po ay fake news, fake vloggers na po. Bayaran na po tayong vlogger na pakalat na fake news. Okay. Yan nga sinasabi, no? Kapag ikaw ay nakarehistro sa SEC, kayo ay isang kumpanya, incorporated man, no? Kung kayo ay corporation man, no? Yung pera na papasok sa inyo, no? Magiging malinis. Bakit? Kasi nga, kayo ay rehistrado sa gobyerno natin. Pero kapag hindi na, doon na papasok ang usaping peddlers. Okay? Para sa kalinawan po ng ating mga kababayan, ang tinatawag po na fake news peddler, ibig sabihin may nagbabayad sa iyo para magpakalat ng misinformation. At yun po, pag hindi mo po napatunayan yun, pwede ka pong kasuhan.
So kung binabayaran ka, binibigyan ka as independent vlogger, no? Binibigyan ka ng pera ng isang sponsor para siraan yung isang tao, yung isang politiko, gumawa ka ng mga maling balita or misinformation or in short, fake news, yun na po, pwede ka nang tawagin na fake news peddler. Pero as the moment, hindi po natin sila pwedeng tawagin na fake news peddler. Kasi nga po, sila ay may company. At ang sinasabi nila, sila ang fact-checker ng Facebook, no? Sila ang fact-checker ng Facebook. So, paano magkakaroon ng fake news? So, ano yung magpapatunay na sila ay isang nagpapahatid ng fake news? Mismong CEO nila ay nakasuhan ng ano? Cyber libel case. Diba? So, kapag ka nakasuhan ka ng cyber libel, ibig sabihin, naglabas ka ng isang fake news. Okay. Ano pa yung cyber libel case? No, yung libel case na tinatawag, yun ay naglabas ka ng balita na nakakasira, nakakapanirang puri or defamation doon sa tao na apektuhan. So may tinatawag kasi tayong unjust vexation. Yung unjust vexation, yun yung by words na harapan po na pinagsalitaan, pangit ka kahit guwapo ka. So pwede kong idemanda kita ng unjust vexation. Pero itong cyber libel case kasi is a news, an article. Ito po ay isang article na ipinalabas mo at nabasa ng madlang people at ngayon naapektuhan ang buhay ng tao. So yun, pwedeng ikaso sa kanila bilang CEO, bilang siya yung nagpalabas at doon sa researcher. So, lumabas nga na fake news peddler, pero fake news lang ang pwede natin itawag. Kasi yung peddler, hindi natin mapatunayan kasi nga sila ay legal na company na tinatawag ay merong isang tao sa likod na nagbabayad. Ibig sabihin, yun yung tinatawag na blood money. Kumbaga sa mga news reporter, tumatanggap ka ng blood money, no? Para lang manira ng isang tao. So, mahirap pong patunayan yun. At marami na po yung nakasuhan dyan, no? Yung nag-aakusa na yan. Kasi ang tawag po dyan kasi, mga kababayan, ay libelo, kasong libel. So, kung ikaw nga isang company at merong malaking tao na magbibigay sa iyo ng pera, magiging legal po yun. Kasi nga po kayo ay nakarehistro. Kaya po ay pwedeng tumanggap, no, ng anumang sponsorships, no? Galing man yan sa Pilipino, galing man sa ibang bansa yan, ay magiging legal. So, paano? Pagka sila po ay napasara, sila po ba ay hindi na pwedeng mag-vlog? Sila po ba ay hindi na pwedeng mag-report? Okay, ano yung mga magiging consequences? Pwede po silang mag-report. Ano po pwede? Hindi naman guilt sa kanila. Pero